Hi Leo, welcome to Amihan Tarot. To our general reading, pwede ka makarelate, pwede hindi, sukunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito'y gabay lang. Nasa sa'yo ang desisyon kung paano mo siya i-apply sa iyong buhay. At kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comments na rin, Leo. So now, ito ang iyong reading for this week. Ito ang iyong overall energy, 8 of Wands. Wow. Communication or gusto mo ng action. Ang iyong person's energy. The Fool. Taking a risk. Nag-iintay ka ba ng communication? Well, baka paparating na. And then, ang challenge. The Empress. Next action, Ace of Pentacles. And the outcome, 6 of Wands. Wow. Victory. Success. Sa success ba? Mukhang maganda ang iyong reading ngayon this week. Okay, Leo. 8 of Wands. Gusto mo ng mabilisang aksyon. Kumaga yung energy mo ngayon is napaka-energetic. Or pwede ring naghihintay ka ng communication, well, parating na. Pwedeng ganun. Ang iyong person, the Fool. New beginning. Naghihintay or gagawa na raw ng first move ang iyong person kung sino man ito sa buhay mo. At kung dati naduduwag siya, well, ngayon, magte-take siya ng risk. Para sa kanya, ito na raw yung time. That's why para kang excited na rin. Kung excited siya, mas excited ka. And then, ang iyong challenge, the Empress. Okay. Nawawalan ka ba ng confidence sa sarili mo, Leo? Kasi nakikita ko rito is, the Empress is isang charismatic na tao. Maayos. Laging yan, pati sa pananamit. Matika, sabi nga, pagka dumating sa isang, let's say sa isang lugar, doon yung mapapalingon ng lahat. Confident. Independent. Pero parang hindi yun ang mo ngayon. Parang wala ka ng tiwala sa sarili mo na kung maganda ka ba ngayon o pogi ka ba ngayon, kung maayos ba yung mo. Parang wala kang tiwala. Hindi ka ganun ka-confident. And then, ang iyong next action is Ace of Pentacles. Yes, ito'y stability or opportunity. When it comes to, pwedeng love, pwedeng career. Pero, sa tingin ko, ito'y opportunity para buksan mo raw uli. Kung dating nakaklose ang iyong puso, well, buksan mo raw uli ang iyong puso dahil may darating. And then, ang outcome, 6 of Wands. May paparating. At ang tingin ko, literal na magta-travel ito papunta sa'yo. Which is, yung iyong person. Okay. We'll see. Ano ang paparating na message kay Leo? This week, 8 of Wands. Aba, talaga lang 8 of... Kinlarify ng 8 of Wands, 8 of Cups, and the Justice card. Bakit may 8 of Cups? Oh, okay. Leo, kung may dati kang past experience at nagkukos ng sadness, kaba, or blockage dito sa communication or action na gagawin ng iyong person, huwag ka raw ma-distract. Kung baga balansin mo. Kasi nakita ko rito, yes, naghihintay ka ng action from this person, and then nung darating na-excite ka, ayan ang communication, biglang nawala, na ka uli. Parang may mga trauma mo biglang bumalik. So, yung excitement, natatabunan ng takot, kaya pala parang hindi ka confident. So, wag. Lalo na kung itong taong itong paparating sa'yo, or new love, is makakatulong naman para sa sarili mong kaligayahan. So, why not itapon na yung mga dapat itapon?
na inalisan mo na, wag mo nang ibalik. Kasi ito is bago. Bagong relasyon na paparating or bagong commitment na hinahanap mo. Kung meron ka mang past, iwanan mo na. And then, this person's energy, kung sino man to sa'yo, maaaring dati mo nang kilala. Pero tingin ko dito bago. Hindi to from the past. The Emperor, the Strength card, and the Queen of Swords. Itong taong to, bago to magte-take na risk or i-offer ang kanyang love, napag-isipan niya na yun. Napag-isipan niya na yun. Inisip niya na kung ano yung magiging consequence, whether positive or negative. Kaya, doon yung lakas ng loob niya. Kung siya confident, ikaw, hindi ganun ka-confident. So, medyo merong hindi tugma na energy sa inyong dalawa. Oo, confident tong taong to. Para sa kanya, yung go signal na iniintay niya dati, eto na yun, hindi niya nasasayangin. And then, ang challenge, kaya pala parang kahit na gusto mong maging excited or maging kampante, parang hindi eh. Parang meron kang biglang, hindi ka ganun ka-confident. 10 of Wands, 7 of Cups, and the Knight of Cups. Okay. Kasi maaaring in the past, merong nag-offer sa'yo ng love, may nangako, but then, yung pangako is napako. Alam mo yun, na umasa ka, nag-effort, nagkaroon ng effort dito. May nag-offer, either ikaw or yung nag-offer ng love, na talagang ibinuhos mo yung attention mo, or ng taong to, vice versa, na sa'yo yun. Pero yung mga pangako na yun, o yung inasam-asam mo, is hindi pala nangyari. That's why nagkukos sa'yo ngayon ng papaano kung itong paparating na ito is the same ng taong nanakit sa puso ko dati. Yun yung takot mo eh. Na hanggang ngayon, hindi ka confident. Dahil nga sabi ko, mayroong nag-offer ng love na pako dahil nga nangako lang. Pero hindi naman natuloy, hindi rin natupad. And then, ang iyong next action. Eight of Swords, the High Priestess, and the Four of Pentacles. Gamitin mo raw intuition mo, Leo. Sundin mo kung ano yung nasa puso mo. Kung stability ang ibibigay ng taong to, whether love, commitment, kahit ano pa yan. Yun yung gusto mo eh, di ba? So, ito na, paparating na. Wag mo raw haharangin ng dahil lang sa tingin mo is mangyayari ito dahil nangyari in the past. Well, hindi. Iba itong sitwasyon na ito. Na nagkukos sa'yo ng imbis na makita mo kung ano man to, pilit mong sinasara yung mata mo. At imbis na positibo ang isipin mo, binabalik mo yung mga negatibo. Nasa sa'yo yan. Either ma-stuck ka sa nangyaring trauma sa'yo in the past, or gamitin mo yung kutob mo. Yun nasa puso mo. Kung ang kutob mo or yung instinct mo is, eto na, para sa akin na to, at nagtitiwala ka, then yun ang gawin mo. Sumubok ka tulad ng ginagawa ng taong ito. Kasi susubok siya eh. Siya na yung gagawa ng first move. Gusto niya ng new beginning para sa'yo. Mag-o-offer siya ng love. Pero ikaw, ito si Eight of Swords. Noong una, excited ka. And then, biglang kumabig. Dahil nga sa senaryo ng iyong past. So, ito, walang kinalaman tong taong ito kung sino man tong paparating sa'yo. Itong energy na to, na stuck, is ikaw lang yan. So, nasa sa'yo yan, Leo. And then, ang Six of Wands.
the Devil, Two of Pentacles, and the Ace of Cups. Huwag mong haluan. Kung ano man yung trauma in the past, nagpapagulo lang yan, Leo. Why not i-offer mo ang iyong love or ang iyong emosyon ng buong buo, nang walang takot, walang doubt, walang insecurities. Kasi Ace of Cups is itong taong ito na mag-o-offer ng love. Panibagong magbuboost ng iyong pag-ibig o ng iyong energy dahil nga ito na yung hinihintay mo. At ang outcome, yes, new love. Huwag mo na raw pakawalan yan. Dahil kung sa totoo lang ang hangarin ng taong to, ang nakikita ko dito sa energy na to is, yes. Pero tanggalin mo to. Itong mga baka hindi matuloy, itong mga nai-stuck ka na sa mga senaryo or sitwasyon na wala na sa buhay mo. Okay, ang iyong last message, Leo. Sometimes the answer isn't yes or no, it's wait. Okay, kung hinihintay mo na mawala ang mga past trauma mo, it's okay. Pero kung may nag-o-offer, why not tanggapin mo lang? Dahil baka yan yung malaking tulong para mag-heal ang iyong mga past na hindi maganda ang nangyari sa iyong buhay. Yung mga past na hindi naman kaaya-ayang energy na idinulot sa'yo na hanggang ngayon dala-dala mo. So sige, hintayin mo na maging kumbaga maging ano yung uli yung puso mo, maging bukas uli ng buong buo kung sino man tong taong paparating sa buhay mo. So Leo, ito ang yung reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!